Magandang araw po sa ating lahat at ating pong ipagpatuloy ang ating pong pag-aaral sa 7 last sayings of Jesus when He was on the cross. At ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay ang 4th saying. Ito po yung makikita po natin sa Matthew chapter 27 on verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Sa Tagalog, at nang halos mag-ikasyam na oras, si Jesus ay sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabing, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin ay, aking Diyos, bakit mo ba ako pinabayaan? At alam niyo po mga kaibigan, ito po'y isang pag-iyak, isang pagsusumamo, isang daing ng isang anak para sa kanyang ama. Isang anak na nasasaktan, isang anak na mayroong mga nararamdamang kabigatan sa mga oras na yun. Jesus cried to the Father in heaven. Alam niyo po, sa Psalms chapter 22 verse 1, mababasa din po natin ang parehong kataga na binanggit ng Panginoong Hesus. Na-prophesy po ito sa Psalms chapter 22 verse 1 sa Old Testament. Ang sabi po diyan, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? Nung si Jesus po ay nakahang on the cross, He cried to the Father, but there is no answer from the Lord God in heaven. Napakasakit po, no? Parang pinabayaan ng ating Panginoong Hesus, pero hindi po. Pinili pong manahimik ng Diyos para po sa ating kapakanan. Yes, para sa aking kapakanan. Para sa iyong kapakanan. Upang ikaw ay maligtas at mangyari ang kalooban ng Diyos na si Jesucristo ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Alam niyo po kung bakit nanahimik ang Diyos sa pagsusumamo, sa pagdaing ng ating Panginoong Hesus? Because Jesus Christ cried and took our place as the lost and guilty sinners. Sapagkat ang Panginoong Hesus po, nung time na yan, siya po ang humalili sa atin, sa ating mga makasalanan, sa ating mga kaaway ng Diyos. At siya po ang tumanggap. He endured God's judgment and wrath against our sins, against all sins of all time. Yan po at ganyan po kabigat yung sitwasyon, nung panahon yun. Ganyan po yung nararanasan ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Ang hirap pong i-explain mga kaibigan. Hindi ko kayang ma-explain sa inyo kung ano yung nararamdamang hapdi, kirot, sakit ng ating Panginoong Hesus noong siya po ay ipinako sa krus. Maliban po sa hapdi at kirot mula sa kanyang sugat, alam niyo po, nasa posisyon siya ng napakalaking kahihiyan sa kanyang buhay dito po sa mundong ito. Bakit ko sinabing kahihiyan? Alam niyo po kung bakit? Ayon din po sa salita ng Diyos, nung siya po ay nakapako sa krus, sabi po sa Psalms 22 verse 18, at mababasa niyo rin po ito sa mga gospel books nung siya po ay nagdumadanas po ng pagsasakripisyo. Sabi sa Psalms 22 verse 18, they part my garments among them and cast lots upon my vesture.
Ang sabi po dito, pinag-agawan yung kanyang damit ng mga Roman soldiers, ng mga tao na nagpe-persecute sa kanya ng time, ng mga sundalo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang Panginoong Hesus nung siya po ay nakapako sa krus, ay walang kasuotan, walang damit, walang saplot. He was crucified naked. Ganyan po yung sinasabi kong kahihiyan. At alam niyo po ba, yung pagpapako sa krus, ayon sa pag-aaral at ayon sa salita ng Diyos mismo, ito po yung kahiyahiyang hatol sa mga makasalanan. At ang alam po natin, at alam na alam po natin katotohanan, na si Jesus po ay namuhay ng perpekto, nabuhay ng walang sala. Kahit tinukso ng dyablo, hindi po siya nagkasala. Kahit siya po yung nasa katawang tao, hindi po siya nagkasala. Kaya naman, siya po ang karapat-dapat na talagang maging sin offering para pagbayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. He is the perfect Lamb of God who took away our sins. Sabi ng John chapter 1 verse 29. Siya po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Jesus is the perfect offering to pay the penalty of our sin. Jesus took our sin and died to satisfy the justice of a holy God in heaven. Tinanggap po ng Panginoon yung ginawa pong pagsasakripisyo ni Jesus para po sa ating kasalanan. Para sa aking kasalanan. Hindi ko ma-picture yung sarili ko sa krus. Hindi ko kaya na makita yung sarili ko na nakapako sa krus. At walang sino man po sa atin ang kayang gawin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa Calvary. Na siya yung namatay hindi para sa kanyang sarili. Hindi para sa mga mabubuting tao. Hindi lang para sa mga apostol niya. Hindi lang para sa kanyang mga disipulo. Pagkos He died for the sinners. He died for me, a sinner. He died for you, a sinner. He died for all of us to pay the penalty of our sin and to satisfy the judgment, the justice of a holy God. I will close this devotion about the first saying ng ating Panginoon. Minsan merong pong mag-ama na pumunta sa tren. Ang tatay na ito ay may trabaho. Ang trabaho niya ay yung operator po siya ng tulay na may release ng tren. At minsan sinabi niya yung kanyang anak sa kanyang trabaho. At habang siya pinagtatrabaho, ang anak naman niya po niya ay hinayaan niya muna maglaro upang ma-enjoy niya yung kapaligiran. At hindi naman marayan ng kanyang ama na ang kanyang anak ay nahulog doon sa pinaka tulay. No? Doon sa tulay mismo, doon sa pinaka screw, doon sa pinaka malaking screw ng tulay. At narinig niya yung narinig niya yung iyak ng kanyang anak, kaya dali-dali niyang hinanap yung kanyang anak. At nakita nga niya yung anak niya nandoon sa ilalim ng tulay, no? At nung kanyang sasagipin yung kanyang anak, dahil naaawa siya, dahil talagang nahulog yung kanyang anak, at tinatawag siya ng kanyang anak at nagpapatulong sa kanya. Subalit, andito na yung tren. Ang tren po ay mabilis na paparating sa tulay na yon. At itong tatay na to, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya.
Ililigtas ba niya yung kanyang anak? Or gagawin niya yung kanyang tungkulin at ibababa ang tulay para makadaan yung tren na punong-puno ng mga tao. Punong-puno ng mga taong nagsasayawan, umiinom ng alak sa loob, mga taong nagtatrabaho, mga taong may ginagawang katuwaan at kasamaan sa loob ng tren. Alam niyo po anong pinili ng tatay na ito? Iniwan niya yung kanyang anak at dali-daling pumunta doon sa kanyang machine. At pikit mata na ibinaba ang tulay. Narinig niya yung anak niya umiiyak. Narinig niya yung pagsusumamo ng kanyang anak. Paunti-unting nawawala yung buhos ng anak niya. Paunti-unti. Habang paunti-unti ring bumababa yung tulay. Habang unti-unting papalapit ang tren at makadaan sa tulay na kanyang binabantayan. At matagumpay at ligtas ang lahat ng taong nakasakay sa tren na makatawid sa kabilang banda. Subalit may isang ama na umiiyak sa kalungkutan dahil nawalan siya ng nag-iisang anak na pinakamamahal niya. Subalit nakapagligtas naman ng napakaraming taong mas kailangan ng kanyang serbisyo. Magandang araw po at pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. Paniwalaan lang po natin ang Panginoong Jesus sa kanyang ginawa sa Calvary, na siya po ay namatay para sa ating mga makasalanan upang mapagbayaran niya mismo ng kanyang banal na dugo ang ating mga kasalanan, upang hindi po tayo mapatawan ng judgment ng Panginoon balang araw. Kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa, tayo po ay Kanyang ililigtas sa tiyak na kapamakan. Mahal ka po ng Diyos, kaya niya inoffer voluntarily ang Kanyang buhay. Hanggang sa muli, to God be the glory.